Pa po yata. Magandang umaga mga ka-faithful. Ayan. Welcome to Faithful, where everyone's a leader who loves God and leads disciple. Are we all excited po to worship God today? If we are excited, can we give God our best offering today? Ay, ulitin ko po ilinawin ko. Can we give God our best offering today? Ayan, praise God. Today is not just a service Sunday, but we are also celebrating a very special event. Alam niyo po ba yon, mga ka-faithful? Yes, of course. Today we are also celebrating Father's Day. Today we gather our grateful hearts to worship not our Heavenly Father, the source of all wisdom and strength. We also take this special occasion and opportunity to honor the fathers and father figures among us. Kung meron pong mga tatay, ama, daddy, pwede po ba tayong tumayo ngayong oras na to? Ayan, palakpakan po natin ang ating mga daddy, father, and mga ama. Happy Father's Day po to all the dads and every man who has faithfully loved, guided, and cared for others. Your sacrifices, prayers, and unwavering commitment to your families do not go unnoticed. As the Bible says in Proverbs 20 verse 7, the righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. As fathers seek to follow God with integrity and faithfulness, they leave a lasting legacy that blesses generations to come. Ngayong umagang po, we thank God for each of you. We pray that He will continue to strengthen you, grant you wisdom in every decision, and fill your hearts with peace and joy as you lead your families in His ways. Maraming salamat po ulit. Palakpakan po natin ang ating mga ama. And for our mga announcement po, meron lang po tayong dalawang announcement. On June 23 to 24 ay magkakaroon po tayo ng breakthrough prayer and fasting. That is Tuesday and Wednesday, 6 p.m. via Zoom and Facebook Live. But on the 25th of June, that's Thursday, 6 p.m., tayo po ay live on-site sa Faith Pavilion, Muntinlupa. At sa mga hindi pa po nakaka-attend ng ating membership class, we'll be having our sessions today at 10 a.m. Ngayon na po yan. And next Sunday, June 28, dito po sa Robinson's Galleria South. For more information, you can reach out to Pastora Wen for further details. Ready na po ba tayong mag-declare ngayong umagan to? Amen. Kung ready na po, pwede po ba tayong tumayo lahat at tayo po ay sabay-sabay na mag-declare. We seek God each day through His Word and prayer. We worship and join faith groups with hearts laid bare. Filled with His Spirit, our faith shall increase and will witness His miracles, power, and peace. We trust in His provision and steward His grace as Christ changes our hearts and transforms every place. In our homes, workplaces, and campuses bright, we bring godly influence, truth, and light. We share the good news with love and boldness, serving our neighbors with kindness and faithfulness. Empowered by the Spirit, His mission we express. 2026 is the year of growing greatness. Hallelujah! Sige po, palakpakan po natin si God. Hallelujah! Pinapupurihan ka namin, Panginoon. Let's all together sing for our God. Whoa-oh, 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 whoa-oh.
Sa piling mo, Panginoon. Sa piling mo, panatag ako. Sa presensya mo, walang kasakitan. Pangako mo, panghahawakan ko. Ako'y sa'yo, di ako iiwan. Sa piling mo, panatag ako. Sa presensya mo, walang kasakitan. Pangako mo, panghahawakan ko. Ako'y sa'yo, di ako iiwan. Ikaw ang kalakasan. Ikaw ang kalakasan. Hawak ang kinabukasan ko, kataas-taasan. Panginoon, di ka nagbabago. Ikaw ang kalakasan. Hawak ang kinabukasan ko, kataas-taasan. Panginoon, di ka nagbabago. Di ka nagbabago. Awitin natin. Sa piling mo, panatag ako. Sa presensya mo, walang kasakitan. Pangako mo, panghahawakan ko. Ako'y sa'yo, di ako iiwan. Sa piling mo, panatag ako. Sa presensya mo, walang kasakitan. Pangako mo, panghahawakan ko. Ako'y sa'yo, di ako iiwan. Minsan pa, ikaw ang kalakasan. Ikaw ang kalakasan. Hawak ang kinabukasan ko, kataas-taasan. Panginoon, di ka nagbabago. Ikaw ang kalakasan. Hawak ang kinabukasan ko, kataas-taasan. Panginoon, di ka nagbabago. Hallelujah, Panginoon, hindi ka nagbabago. If you believe that the Lord has never changed, clap your hands for our God. Hallelujah, hallelujah. Muli, Happy Father's Day po sa lahat ng ama. Gusto ko lang po mag-shout out sa mga fathers, lalo dito sa Faithful, dahil napansin ko, yung generation po ng fathers natin dito sa Faithful ngayon ay very hands-on. Napansin niyo po ba? Nagpapalit ng diaper, nagpapakain, buhat ang anak during service, kayang gawin yung ginagawa rin ng nanay, always present. And praise God because that reflects how present our God is as well. Amen? Sabi nga po sa Psalm 46 verses 1 to 3 and 7, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. So we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Let the oceans roar and foam, let the mountains tremble as the waters surge. Sabi po sa verse 7, sabay-sabay po nating basahin ng malakas, the Lord of heaven's armies is here among us. The God of Israel is our fortress. Napakasarap pong basahin, the Lord of heaven's armies is here among us. Katabi mo siya ngayon, ang iyong Ama sa langit ay katabi mo ngayon. I know it's Father's Day for our earthly fathers, ngunit ngayon papurihan natin ang ating Ama sa langit. Nakatabi mo ngayon. He is with us. Jesus, we thank you. We praise you because you are always present in times of trouble, sa panahon ng panalo, sa panahon ng paghihirap, sa panahon na malakas kami, sa panahon na nangihina, ikaw ay nariyan. Hindi ka umalis, hindi ka nawala, hindi ka nagkulang, Panginoon. Patuloy ka naming pinapupurihan ngayong araw. Ikaw lang ang
Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin, Panginoon, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Hindi ka nagkulang, O Diyos. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kantahin natin, Panginoon. Panginoon, dakilang hatapan sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakilang hatapan sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Awitan po natin ang ating Ama sa Langit. Di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Hallelujah, Father. Thank you, Panginoon, sa unconditional love na patuloy niyo pong pinararamdam sa amin, Panginoon. And Lord God, continue to pour out our hearts to you right now, Panginoon. Patuloy ka po naming aawitan because you are worthy of all praises. Hallelujah. We worship you.
Jesus, dakila ka. You are worthy and worthy to be praised, Jesus. Jesus, dakila ka. Hindi ka nagbago, dakila ka. Mula nung nagsimula ang faithful hanggang ngayon, dakila ka, Panginoon. We are all here to worship you, to hear your word, and our hearts are ready. May you embrace each one today with that embrace of a father. The embrace that assures you that you are safe. The embrace that assures you that you are okay, you are saved, you are loved. We thank you, Father, for your goodness. We thank you for your presence. And all your faithful people will shout, hallelujah and hallelujah. Praise you, Jesus. We may all be seated in God's presence. Magandang araw, mga ka-faithful. I hope that everybody is now ready to really serve the Lord by listening to His Word. Can I ask you for one favor, please? We're here, kaya nga po ang tawag every Sunday is Sunday Worship Service. So kanina po, I hope na hindi lang tayo kumanta, kung hindi tayo ay sumamba. Pero it's not just about worship, this is also about service. So we are here, we're serving also each other. Kasi every time we serve other people, we're also doing it in the name of the Lord. So can I ask you to please move your heads around at yung mga kamay din at ikaway-kaway at sabihin niyo pong magandang araw. Magandang araw po dun sa ating po mga naka-online din po sa araw na ito. Ayan. Meron lang po kung ilang pakiusap habang tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon ngayon. For the past week, we have been very, very busy sa ating mga school, sa ating mga trabaho, at ngayon lang po yung oras ng ilalagak natin in the presence of the Lord. So I hope that we will all be focused, and one way to be focused is to really capture our thoughts, and dito lang po tayo. Sabihin sa ating isip, dito lang ako. Ang ating pong tema for the month of June na nandito tayo sa Robgal is to stay focused and live influential. Isang buwan po ang ibinigay sa atin para magstay dito. Pero gusto niyo pa po ba next month, dito pa rin tayo? Sayang naman lahat ng setup ng JMB. Tama ko, Ernie? So we hope to stay here for the next month and the next coming months. Pero once again, we need each other's help. Hindi ito libre, may kaakibat na mga gastos po. But if God sees in our hearts that we are faithful, kayang-kaya ng Diyos na tayo ay pa-stayin pa dito in the next coming months. But then again, we have to be focused at hindi tayo pumupunta dito para malamigan lang tayo o may parking ating sasakyan. Kailangan tayo maka-impluwensya. Kaya nga po may bakanting silya. Ang dahilan nun, kasi pinapaalala sa atin na ang kaharian ng Diyos ay hindi lang para sa atin. Ito ay para sa ibang mga tao na ating aabutin. Hindi sila pupunta sa church kaya ang church na po ang pumunta sa mall para hindi na mahirap sa ating mga iimbitahan na sila ay pumunta dito. Now today, let's talk about the power of showing up. Say 2 words with me, show up. When you say show up, magpakita ka. Magparamdam ka. And this is the catch of our message. God builds extraordinary legacies through ordinary people who faithfully show up for Him every day. Since we're talking of Father's Day, ang isang bagay tungkol sa mga tatay na maganda sa marami sa atin or hindi maganda sa ibang sa atin is yung tatay natin nag-show up. Or yung tatay natin sana nag-show up. So, ang papakilala ko sa inyo ay isang tatay
na ang napakatinding kapangyarihan niya ay hindi mag-preach, hindi tumugtog, hindi mangaral, kung hindi ang mag-show up. Let us all stand up to respect the Word of God, and let's all read it from Jeremiah 35:18-19. Kita niyo pong lahat? Yes po. Can we speak the words of the Lord? Yes. Then Jeremiah turned to the Rechabites and said, "This is what the Lord of heaven's armies, the God of Israel, says. You have obeyed your ancestor Jehonadab in every respect, following all his instructions. Therefore, this is what the Lord of the heaven's armies, the God of Israel, says. Jehonadab, son of Rechab, will always have descendants who serve me." The Lord bless the reading of His word. Almighty Father, we humble ourselves before you, and we ask for a cleansed heart and a cleansed mind. We let go of our worries and fears for the next coming days and the next coming weeks para lang magpahinga sa inyong presensya. Mangusap po kayo sa amin. Takpan niyo po si Teacher Mitch ng inyong kaluwalhatian at ang tinig ninyo ay tinig ng banal na spirito ang siyang maririnig. Speak to us, Lord. Alam niyo po ang pinakamalalim na pangangailangan namin at yun ay kayo. Ang inyong yakap, ang inyong presensya, ang inyong gabay, ang inyong kapayapaan. And as we experience once again your love, palakasin niyo po kami para masunod namin ang inyong kalooban. Gawin niyo pong maliwanag ang direksyon ng aming buhay patungo sa inyong plano at layunin para sa amin. Marami kaming kailangan, pero naniniwala kami that today, in the name of Jesus, as we put you first, as we listen to your word, and as obey you, all these things shall be given unto us. Salamat sa milagro. Yes, Lord, I pray for miracles. Open each heart to still believe that you listen to every prayer from the heart and that miracles are still possible. Kahit nakikinig kami, may milagrong nagaganap. At ang pinakamatinding milagro bukod sa hinihingi namin ay ang milagro ng pagbabago ng aming ugali, pagbabago ng aming buhay. Salamat po. We declare Jesus is Lord and all the works of the devil are destroyed. In Jesus' powerful name we pray. Let's give the Lord a hand of praise and let's all be seated down. Ipapakilala ko po sa inyo ang dalawang tao. Una po ay si Jehu at yung isang mahirap sabihin ay si Jehonadab. Okay, sabihin natin, Jehu at Jeho. Okay? Jehu at si Jeho, dagdagan natin ng Nadab. Jeho, Nadab. Or Jo na lang for short. Si Jehu po ay anak ni Jezebel. Kilala niyo si Jezebel? Hindi yung mermaid, kung hindi yung hindi mabuting reyna. At dahil hindi mabuting reyna at medyo evil, nagkaroon siya ng isang anak na ang pangalan ay si Jehu na pumalit sa kanya. Si Jehu ay magaling in terms of military skills. Pero nagkaroon ng pagkakataon sa kanyang puso na gusto niyang itama ang naging pagkakamali ng kanyang mga magulang. Magaling siya sa military tactics pero alam niyang kulang siya sa ibang mga bagay. One thing about Jehu na sana meron ng lahat sa atin, na kahit na kayo na po yung nasa posisyon, huwag niyo pong aalisin ang katotohanang hindi natin kayang mag-isa, kailangan pa rin natin ang ibang tao. Na si Jehu kahit hari na siya, nangailangan pa rin siya ng wisdom mula sa ibang mga taong alam niyang mapapagkatiwalaan. At nagtanong-tanong siya kung sino ang makakapaggabay sa kanya. At may nagsuggest sa kanya si Jeho or si Jo. Si Jehonadab na pinangalanan ding Jonadab.
Yan ang nickname niya. Parang ang haba pa rin ng nickname ni Joe. Ano? So, si Jehu, pinatawag si Jehonadab or si Jonadab or si Joe. Sabihin mo nga sa seatmate mo, si Joe. Hindi Joe Joe. Si Joe. Ayan, ito si Joe. Sino si Joe? Wala lang. Pero anak siya ni Rekab. Pangatlong pangalan niyan. Sino naman si Rekab? Di ko rin alam. Pero one thing, tatay siya at nakapag-produce siya ng magaling na anak na si Joe. At itong si Joe, matuwid na tao. At itong si Joe, puno ng karunungan at gumagawa ng mabuti. Ito pong si Jonadab or si Joe, anak ni Rekab, nagkaroon ng malaking, descendants. Mga apo-apo, kanununuan. At ang tinawag sa kanila ay hindi Pilipino, kung hindi Recabites. Ipinangalan kay Lolo Recab. Naalala niyo pa po ba? Pakuquiz ko kayo pagkatapos natin dito. Okay, si Jehu ang hari, si Jonadab, anak ni Rekab, at ang salin lahi nila ay si Recabites. Makikita po natin dito na nawala na itong kwento itong binasa natin kanina, nawala na si wala na rin si King Jehu, pero nagsalita ang Diyos sa mga Israelita. Wala na siya. Pero yung impluensya ni ay nararamdaman even after 250 years. At ano yung sinasabi ng Panginoon through Sabi niya, matindi ang apo at kaapu-apuhan ni Kasi kahit wala na yung lolo-lolo nila, tatay-tatay nila, disiplinado sila. Grabe silang magpuri at maglingkod sa Panginoon dahil matindi ang itinuroy ng Ama at matindi din ang ginawang pagsunod ng mga anak. Ginamit ng Diyos ang grupo ng Recabites para ituro sa mga taga-Juda, isang bahagi ng Israelita. Dahil ang mga tao ng Diyos noon, wala na. Wala nang paggalang, wala nang pagsunod, wala nang pagsamba sa Diyos. At ang sabi niya, tingnan ninyo ang mga Recabites. Wala na si pero grabe ang pagsunod nila sa akin bilang kanilang Diyos. Naging tapat sila sa instructions ng kanilang lolo, ng kanilang tatay Ang kwento ni ay nagtuturo sa atin ng isang matinding, katotohanan. Na may hangganan na ang buhay natin dito sa lupa. Pero yung mga aral, pagmumodelo, at buhay na iniiwan natin sa mga tao na makakakuha ng matindi ng ating impluensya, mananatili hanggang magpakailanman. What is our theme for this month? Stay focused, live influential. Ang tanong, ikaw bilang babae o lalaki, anong magagawa natin sa mga remaining days of our lives to form a very good Recabites? Wag na yung bansang Pilipinas, kung hindi yung sarili na lang nating anak, sarili nating pamilya. Kasi kung tayo focused, maayos, may karunungan, makukuha yan ng ating anak. Hindi man 5, hindi man 100%, kahit isa o dalawa. At yun pa rin, tatayuan niya, ipapasa sa susunod, at ipapasa sa mga susunod na salinlahi. 3 bagay po ang nais kong ipaalam sa ating lahat. This is the power of showing up. We can't show up if, number 1, we cannot stay grateful. Maging mapagpasalamat. Say it with me, this column, stay grateful. Dito po,
At dito po, Jeremiah 35:6. Paalala ko lang sa inyo, ang mga Rechabites, ang mga descendants ni Jo, ay hindi umiinom ng wine, lumayo sa impluensya ng mundo, to the point na nakatira na lang sila sa mga tents, at napakasimple ng pamumuhay nila. Kaya merong isang kulto na ginamit siyang modelo. Kahit anong alok sa kanila, hindi sila nag-give in. Sabi ng lolo pa namin, di kami iinom ng alak. Sabi ng lolo pa namin, magiging simple lang ang aming buhay. Ganun katindi ang impluensya ni Jo. Ganun katindi ang impluensya ni Jo. Kaya yung buong Rechabites, solid na solid. But they refused. No, they said, we don't drink wine because our ancestor Jehonadab, son of Rechab, gave us this command. 250 years na yun, ha? You and your descendants must never drink wine. The Rechabites did not see their father's instruction as a burden, but as a wisdom worth following. Minsan nasasaktan ng nanay at ang tatay kapag nagbibigay ng utos sa mga anak. At ang tingin ng mga anak, kontrabida kami. Siguro nga nagkulang kaming i-explain sa inyo kung anong dahilan ng mga bagay na ito. Pero pwedeng naming i-explain pa mula sa araw na ito. Maliwanag na sinabi ni Jo na kayo ay para sa Diyos at huwag ninyong sisirain ang inyong buhay. Ang inyong mga katawan ay para sa Diyos. Kaya naman, yun at yun sinunod nila. Pero gusto kong maintindihan na ang dahilan ng kanilang pagsunod ay gratitude. Malaki ang utang na loob nila kay Jo. Gusto kong isipin si Jo na mga mapag-alagang tatay. Laging nandun, laging nagbibigay ng wisdom, hindi ng babae, hindi rin ng lalaki, hindi gumawa ng mali, naging mabuting asawa, naging mabuting ama. Maraming ginawa ang Jo natin, kaya naman ang mga tao grateful. Ang sarap talagang sumunod kapag ang dahilan ng iyong pagsunod ay pasasalamat. We serve the Lord not because we fear hell. We serve the Lord but because we are thankful to Him. Na Lord, sa dami-dami ng mga tao na babaguhin mo yung buhay, bakit ako? At yung gratitude na yon, kapag malalim ang ugat, maglilid yan sa faithfulness. I can't hear an amen. Kapag malalim ang utang na loob mo sa iyong magulang, di mo sila iiwan. Kaya nga, mga magulang, kung gusto natin na maging faithful sa atin ng mga anak natin at pagtanda natin ay aalagaan nila tayo, sana ganun din tayo habang bata sila. Tutok, alagang-alaga. Because gratitude always should lead to gratefulness. Ang mga taong nagbigay sa iyo ng pagkakataon, huwag mong tatraidorin. Ang mga taong bumuo sa iyo, maging faithful ka hanggang dulo. Ganon din sa Diyos. Niligtas niya tayo. At dahil tayo ay iniligtas ng Panginoon, we are grateful to Him, kaya tayo gumagawa ng mabuti. Kaya tayo nag-share ng gospel, kaya tayo nag-offering, kaya tayo nagtatites, kaya tayo naglilingkod ng walang bayad because we are grateful. Kaibigan, tingnan mo ako ngayon. Sana ito ang pinakamatindi mong dahilan ng paggawa ng mabuti. Kasi sobra kang nagpapasalamat sa kaligtasan na bigay ng Diyos. Sobra kang nagpapasalamat that if not for the grace of God, hindi ka mapupunta sa kung saan ka nandito. Pag ang tao hindi nakakalimot at palaging mapagpasalamat,
matitiyak ko sa iyo, yung taong yon hindi gagawa ng mali. Because a grateful person will always choose what is right. Because a grateful person will always have the energy to do what is right. I cannot hear your amen. Let's go to this one. Gratitude changes perspective. Kaya sa umaga, ang aking hamon sa lahat, bago po ninyo tingnan ang inyong cellphones, bago nyo i-check ang inyong email, at nag-iingay na kayo sa umaga, simulan nating lumuhod, kahit masakit na ang mga tuhod, at magpasalamat. Ate Mitch, ang dami ko namang problema, ang dami kong gagawin. Yun na nga yun eh. Kung ano ang unang buga mo, yun na yung buong maghapon mo. Pero ang taong mapagpasalamat, malakas. Ang taong mapagpasalamat, malawak. Ang taong mapagpasalamat, may iisang direksyon ang pupuntahan sa kanya pong buhay. Gratitude changes perspective. At alam nyo kung ano ang dahilan kung bakit grateful ang puso ng tao? Because the gratitude is the memory of the heart. Malamang yung mga alagad ni Jo, maraming naalala kasi maraming ginawa si Jo. Habang may panahon pa, patuloy tayong gumawa ng kahit na maliliit na alaala sa puso ng ating mga anak, sa puso ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaya lang minsan masakit. Kasi sa ginawan mo ng kabutihan, tinarakan ka sa likod mo. Nangyayari yan at mangyayari yan. Pero sa ganang atin na gumagawa ng mabuti, ang payo ko sa inyo, unsolicited advice, kalimutan nyo na ang lahat ng ginawa nyong mabuti. Sa ginawa ng mabuti, huwag kayong makalimot. Sa gumawa nito, limutin nyo na. Kasi kapag hindi nyo kinalimutan, magkakaroon kayo ng bitterness. Pinaaral ko kayo, ginawa ko to sa inyo, tapos ganito lang. No. Si Jesus, when He died on the cross, at marami ang grabe ang ginagawa sa Kanya, hanggang ngayon, kasama pa nga tayo dun eh. Pero walang bitterness si Jesus. Alam mo kung bakit? Because He did those things which are correct and right because He loves us, period. Hindi para maningil ng utang na loob. Pero tayong ginawan ng kabutihan, wag na wag tayong makakalimot. Kasi ang taong hindi nakakalimot ng kabutihan, kung kabutihan na nasa puso mo, kabutihan rin ang ibabalik mo sa mga susunod na tao. A grateful disciple, ano ba itsura niya? Laging nagpapasalamat sa Diyos sa kaligtasan at laging tapat anuman ang pagsubok na meron sa buhay. Pakitanong lang po yung katabi po ninyo. Bakit ka nagiging tapat kahit may pagsubok ka? Ano po ang kanyang sagot? Thank you. Bakit po nagtitiis pa kayo sa kumpanya nyo kahit na hirap kayo? One big word is because you're grateful. Kapag tao, mapagpasalamat, lagi siyang magiging tapat. Pero oras na kinalimutan mo ang mga ginawa ng asawa mo sa'yo, bubugbugin mo na lang siya at kakalimutan nyo na lang meron kayong pinagsimulan at meron kayong pinagsamahan. At ang grateful na tao, lalo't sa Panginoon, hindi niya nakikita ang pagbabasa ng Bible, ang pagsuserve, ang tithing, ang pagdidisciple, ang pagsusoul winning na bigat. Kung hindi, it's a joy of my heart to serve. Kasi napakabuti ng aking Panginoon. And every time we sing, di tayo nagkakaraoke dito. Buti pa nga yung karaoke, todo-todo yung kanta eh, dito.
Parang wala namang ginawa si Lord sa buhay natin. Alam niyo po ang pagsamba, kung galing sa puso, alam niyo binabago nito? Ang binabago ng pagsamba ay ang kalooban mo, ang utak mo. Ginagawa niyang nakafocus ka sa kabutihan ng Panginoon, sa pagiging Diyos ng Diyos at tao mo. Diyos siya, tao ka. Na kung wala siya, wala ka. Na lahat ng problema mo dahil sumasamba ka sa Diyos, kayang-kaya niya kasi walang imposible sa Panginoon. Kaya matindi ang pagsamba. Hindi tayo pumunta dito para kumanta. Pumunta tayo dito kasi yung puso natin nagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon sa atin. Kaya ang taong grateful, palagi siyang mag-show up. Lord, when I remember the cross, I will keep on showing up because you showed up for me. You keep showing up for me. Kaya naman ako ay magiging faithful. Number one key to showing up is you have to stay grateful. Ang ikalawa po is set targets. Can I have a microphone instead? Number 2 is to set targets. Jeremiah 35 verse 7. Ito pa rin po ang utos ni Jo. Thank you, anak. And do not build houses or plants or crops or vineyards, but always live in the tents. Oh my goodness! Hindi lang wag iinom ng alak, ang sabi niya, maging simple ang inyong pamumuhay. Huwag kayo masyadong maging, material. Wag ito, wag ito, wag ito, wag ito. At ang sabi niya, tent nga lang eh. Dahil pansamantala lang ang mga bagay-bagay dito sa lupa. At ang sabi ni Jo, if you follow these commands, you will live long, good lives in the land. Yan ang payo ni Lolo Jo. Jo's instructions had a purpose. He wanted to guide the next generation in the right direction. He knew that values without direction do not last. What are we saying here po? Hindi sapat na mapagpasalamat. Hindi sapat na yung anak mo ay mabait. Hindi sapat na yung empleyado mo ay mabait. At laging nandyan, nagso-show up sa trabaho. Ang susunod na kailangan tutukan ay magseset ka ng target. May pangarap. Somebody say it with me, may pangarap. Kasi sa totoo, ang pinagpapala talaga ng Diyos ay ang mabubuti. Ang pinagpapala ng Diyos ay ang mga sunurin. Ang pinagpapala ng Diyos ay ang may mga panaginip din. Paano kung masunurin ka? Paano kung, mabait ka, wala ka namang inaagrabyado, pero stay put lang ang buhay natin kasi wala naman tayong direksyon. Wala naman tayong pinangarap eh. Lord, gusto ko lang maging simpleng nanay, period. Lord, gusto ko lang maging simpleng tatay at tutugtog, kakanta, period. Pero hindi ganon ang Diyos. Yung mga pinagsisisimulan mong kabutihan, pagsunod, kasimplihan bilang anak, magpe-pay off yan. Kaya nga ang Diyos din ang naglalagay ng panaginip sa puso natin. I'd like to ask you today, meron po ba kayong tatay or tatay-tatayan who gave you a dream? Who gave you a target? Kasi ako, I will always say that. It came from my dad. Sa gitna ng krisis ng buhay namin, grade 3 ako, grade 4, grade 5, paulit-ulit hanggang high school ako. Sabi niya, anak, bagsak tayo, pero mag-aral kang mabuti, 6 kayo magkakapatid, ikaw na bahala sa kanila. Pag matalino ka, ang sabi niya, pag ginalingan mo, magkaka-scholarship ka. At pag nagka-scholarship ka, gaganda ang buhay mo kasi makakatapos ka ng pag-aaral na hindi namin nagawa ng iyong mga magulang. Paulit-ulit siya, paulit-ulit. Pag may pagkakataon, pinuulit-ulit niya sa akin.
Although hindi na yan ganyan-ganyan, na merong mga hindi nakakatapos or nakakatapos na other way around. Pero ang point, it was my Father who gave me a target in life. Na mahirap kami noon, pero hindi kami mananatiling mahirap habang buhay. Mga kapatid, you cannot be faithful for nothing. The reason why you wake up early in the morning is because you have a dream. The reason why you study very hard is because you have a dream. The reason why you keep on saving, the reason why you're keeping your life pure is because you have a dream. You have a target. And for those people who do not have a target, ewan ko kung ano ang magiging direksyon ng ating mga buhay na may values pero wala lang. Jesus did not just save us. He saved us to live for Him. Nung naligtas ako, alam kong hindi lang ako nakita ng Diyos na uupo na katulad ng marami sa atin. Alam ko, nung tinawag niya si Mr. Santos na magpunta sa bahay namin, he was 65 years old. Pero hindi limitado ang isang senior citizen na lalaki para magbahay-bahay at mag-share ng gospel. Di ko siya pinapansin nung pumunta siya sa bahay namin. Pero dahil paggalang, sige, makinig ako sa iyo. Kaya mga gray hair, ginagamit yan. So nung nakinig ako, the rest is history, hindi na po ako nagliban ng Sunday service ever. But I'd like to believe na hindi aksidente yon, na pinadala ng Diyos si Mr. Santos to share the gospel to me. At naniniwala akong pagkita ng Diyos sa akin ng unang upo ko doon sa simbahan, nakita na niya to ngayon. Nakita na niya na magiging pastor ako. Nakita na niya na magpapahayag ako ng salita ng Diyos, and the rest is history. And when God looks at you and gave you grace and gave you all the provisions and the help that you need, oo, cameraman ka dyan, o media kayo, pero hindi kayo hanggang dyan. You just have to be faithful there. But eventually, you will have a bigger assignment from the Lord. Believe me, the biggest assignment is not this. I believe in my heart, I still have a bigger assignment than this. But I just keep on showing up. I just need to be faithful on this with my heart and mind because I know there will be greater things. You just have to show up. Even if the targets are still far away, please show up. Ang sabi sa Matthew 28, therefore go. We cannot stay put. It's not enough that you are part of the music team or dance team or the ushering team or the media team or whatever team we may have here, that's the end of it. No. We do faith groups. We attend midweek services online. We do prayer and fasting. In fact, this week we have one. But that's not the end of it. No, we are grateful to God. We do that. But God speaks, and when He speaks, He tell you, go. Hindi ka lang hanggang dyan. Go! Go beyond your net. Go beyond your simple life and make a difference. And what difference do we make? We make disciple. We become disciple. And we also make another one. It's so hard to become a faith group leader if you are not yourself a disciple. Ang bilin lang ni Jo, huwag iinom ng alak. Ang bilin lang ni Jo, mahalin niyo ang Diyos, paglingkuran niya. Ang bilin lang ni Lolo Jo, huwag kayong maging masyadong makamundo. Yun ang mga bilin ni Jo. At dahil matindi ang impluensya ni Jo, nakuha ng mga Rechabites yun even after 250 years. Tapat ang Rechabites. Ito, hindi lahat tayo gumagawa nito. Nasa Muntinlupa, nasa iba-ibang lugar pa tayo, wala pa tayo sa all nations. And yet, we do not want to go. Ask your seatmate, can we go? And we have to make disciples. We have to make disciples. And look at this one. This is the best thing. The Father, the Son, and the Holy Spirit will always be with us.
You know what? The reason why you're dry is not because of anything, but because you lived a very selfish kind of life. Ako, bahay, anak ko, kapatid ko, jowa ko, and I don't even want to use that word jowa. Girlfriend, boyfriend ko, pag-aaral ko, gusto kong maging cum laude, napakaliit na buhay. Pero, it's not our will, but God's will be done. Paano magliliwanag ang Pilipinas? Ang dami nyo sinasabi laban sa senador. May ginawa ba tayo? Nag-ilaw ba tayo sa mga simpleng ka-office mate natin, sa simpleng ka-schoolmate natin? Hindi naman, di ba? So paano tayo, ang lakas ng loob nating magsasalita kay kano, kay ano? Ano ba tayo? We pray for them. And for the meantime, we'll learn from them. Mga mali, pero hindi ko gagawin yan, aayusin ko ang aking sarili. And look at this one. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. Tapatan tayo. Are you still reading the Word of God every day? Are you still reading it? Can you ask your seatmate? Yes? How many says yes? But it's not enough to read. Doon pa lang sa pagbabasa, bagsak na tayo. Bagsak na kasi yung katawan. It's not just reading, it's living out the Bible. Alam mo, ang totoong proof ng nagbabasa ng Biblia, hindi tumatalino. Bigyan mo ako ng isang disciple na nagbabasa ng Biblia at bibigyan kita ng isang disciple na masunurin sa Diyos at masunurin sa authority. Yan yung sabi niya eh. We cannot teach them to obey if we ourselves are not obeying God's commands. And if you want, how many wants the presence of God this day? How many wants mighty presence of God this day? 5. Again, how many wants the mighty presence of God this day? As in every time you come here, we expect miracles. Every day we do devotion, it's the same thing. The miracles are not just here. The presence of the Lord is not just here. It's everywhere we go. We bring the presence. We bring the love of God. We bring the joy of God. At hindi natin mararanasan yon if we do not go and make disciples. Kasi ito yung sabi sa verse eh. And be sure of this. I am with you always, even to the end of the age. Bakit ka naman sasamahan ng Diyos kung para sa sarili mo lang ang iniisip mo? Bakit ka naman sasamahan ng milagro ng Diyos kung ang mga panganaginip mo lang at ang nais mo lang magkatrabaho, kumita, magkakotse, magkabay, magkajowa? No. Papatulan lahat yan ng Diyos kasi parte yan ng mas malaki. Pero kung gusto mo ng malakas ang galaw ng Panginoon, go! Go out of your way. Challenge your excuses. Wala ditong hindi busy. Lahat tayo may ginagawa. Marami din akong ginagawa. Marami din kayong ginagawa. Marami din tayong kulang na oras. Marami. Pero yun nga ang ibig sabihin ng priority. Yun nga yung ibig sabihin ng putting God first. Binibigyan mo ng sobrang halaga ang Diyos na tumabi kayong lahat dyan kasi Diyos muna. At pag nauna ang Diyos, lahat ng bagay pipila. Ang ginagawa natin sa Diyos, ang Diyos ang pinapipila natin. Lord, mahalaga anak ko. Lord, mahalaga karir ko. Mahalaga yung estudyante ko. Kaya ang Diyos, nakapila. And now you ask, Lord, why is it that I can't feel you anymore? Why is it that I can see your signs, wonders, and miracles? The plain reason is we failed to live that big life, to go and reach the target of the Lord, that you go out of your way and make disciple. I can even hear you now. Many Christians, we have a lot of activity, pero walang direksyon.
Anong nais mo? When you take care of your child, do you see your child as a pastor next time around? Kasi nanay ko, si Nanay Dory, ever since I became a Christian, inalay na ako. Sabi niya paulit-ulit, anak, binigay na kita kay Lord. Paglilingkod ka sa Kanya. Kanyang-kanya ka na. Kaya mga pangarap mong yumaman, etc. Huwag na lang yun. Basta mag-serve ka na kay Lord. Meron ka pa namang 5 mga kapatid na yayaman. Basta ikaw, kay Lord ka. Yun ang lagi niyang prayer. Pero kukontrahin siya ng tatay ko. Hindi. Nung Lord, magtatrabaho yan. Magkakapera tayo. Aahon tayo sa buhay. So kontra-kontra. Kaya kayo mag-asawa, huwag kayong magkontrahan. Dapat united kayo. Kaya ang langit, ano ba talaga, bibigay? Hindi bibigay. Ang langit nalilito. Sabi mo sa katabi mo, nalilito ang langit. Totoo yan. Ang pinakamatinding magkaaway, hindi yun nasa labas. Ang style ng demonyo, nasa loob ng bahay. Kasi alam ng demonyo, whenever 2 or more are gathered in my name, and what is he referring to first? It's the family. Kaya nga wasak ang pamilya kasi ang nanay at tatay magkaiwalay. Ang nanay at tatay hindi pareho ang iniisip, hindi pareho ang targets, hindi pareho ang direksyon. Pero oras na nag-connive yan. Oras na ang tatay ay tumayo at ang nanay ay nagpailalim. Oras na lumakas ang mag-asawa na walang makakabangga sa kanilang dalawa. Mag-ingat ang demonyo kasi buong mga anak maglilingkod yan lahat ng dere-derecho sa Diyos. Ang ginagawa ng demonyo, gagawing busy si kuya, gagawing busy si ate, mami, and kuya, daddy. But now we know, it's the power of showing up. Anong sabi ni Zig Ziglar? If you aim at nothing, you will hit it every time. Pa-check up po ako sa doktor, not so good news. Ang sabi ng doktor ko, I have a problem again in my heart. But it's not a very big problem. Sabi niya, ang dahilan lang, kulang sa tubig. Kailangan hydrated ang puso ko. And he asked me, how many liters of water are you drinking? Sabi ko, I don't even know. And then he prescribed a simple prescription. Bumili ng jug. Alam niyo po yung jug na merong 8 a.m., 9 a.m. Yan, sino may ganon? Ay sus, habang kahit saan bit-bit ko yung jug na yon. Alam mo kung anong effect nito sa akin? Kasi nakikita ko 8 o'clock na ako naman. 11 o'clock na, nasa 8 o'clock pa lang ang tubig ko, nakalimutan. But every time I carry that bottle, I am always reminded, I need to keep up with the goal. I need to keep up with the target. Ang goal, ang target na hindi nakikita, itapon nyo na. Kaya nga sa target, nakalagay, nakadisplay. At anong ginagawa ng kamay mo? Tinititigan mo, pinapractice mo hanggang boom! Bullseye. Ano ginagawa niyo sa target niyo? Ano ginagawa niyo sa prayer request niyo? Nakatago. Sa nakatago, di ko alam. Kaya walang direksyon. Pero kung ang direksyon ng buong pamilya, wala mo ng McDo, wala mo ng Jollibee, wala mo ng kung ano-ano. Napakaraming tukso dito sa Robinson's Galleria. Mag-iipon tayo ng mga ganyang bagay. Magdodonate tayo sa church projector na napakadilim. At tayo magdodonate ng 2,000 para maabot ang 165,000 na projector. Kung merong goal at lagi mo nakikita, naku, nakasave na tayo ng 1,000. Yes! 164 na lang. Kapag ang target laging nakikita, nakaka-focus ka. At naiiwas ka sa mga bagay na walang kapararakan na hindi konektado sa target. I'd like to ask you today, what are your 7 big prayer requests? What are you asking God to bless you with now that you're really serving the Lord with your whole heart? Let's go to the last one, check progress.
It's one thing that you're staying grateful. Hallelujah. I'm grateful. I'm hopeful. I'm positive. I keep on focusing on the things that I have. And number two, you set the target and you display the target. There's this listing of the target. And every now and then you check on your target, how far or how near are you in the target. But always, number three, you always check your progress. Jeremiah 35:8. So we have obeyed him in all these things. We have never had a drink of wine to this day, nor have our wives, our daughters, and our sons. Makikita niyo po yung we have obeyed, ilang beses inulit, na ang ibig sabihin, ang pagbabago hindi isang beses. Pajulit-julit yan. Gagawin mo ulit bukas. Gagawin mo ulit bukas. Nakita ng anak mo, kokopyahin niya rin bukas. Ulit-ulit. Walang paltos. Paulit-ulit. Somebody say it with me, paulit-ulit. Paulit-ulit. Paulit-ulit kang susunod kahit wala namang nangyayari. Paulit-ulit. Paulit-ulit. That is why there is a need to examine ourselves. We need to also regulate ourselves. And there's also a need to recognize ourselves. Anong sabi? Examine, hindi ang kapitbahay. Examine, hindi kung sino-sino. Examine sino daw? Yourselves. Anong titingnan? To see what? If your faith is... Hello po, nahuli ka na. Examine ourselves to see if your faith is genuine. And test yourselves. Ang point po natin dito mga kapatid, para naiiwasan na judgmental tayo sa ibang tao, let's focus on the Lord. Let's focus on ourselves. Ikaw at ang Panginoon. Lord, kamusta ba ako? Ano po bang nangyari sa akin? Ano po bang nais ninyo? At habang chine-check mo yung sarili mo, makikita mo daming tao napapagpala dahil nagdesisyon kang ayusin ang iyong sarili. Today po, I would like to post this very, very important word. You have the power. And it's the power of showing up. And this like, sino yung bida natin ngayon? Si Jo. Sino si Jo? Leader ng Rechabites. Ikaw din, marami ka ring ililid. Huwag mong i-underestimate ang isang katulad mo. Kasi ang isang katulad mo, magmumultiply ng marami. Pero hindi ka magmumultiply ng mabuti kung ang pinapakita mo ay hindi mabuti. But today, I believe in you. Can we ask everyone po to stand up? And with your nearest partner po, tanungin niyo po muna siya, ano ang isang bagay na iyong natutunan ngayon? And the volunteers po, if you have the time to go around and partner with somebody, and if this is your first time, I hope that you'll have the time to show up mamaya po. We want to know you. We want to walk with you in this Christian life journey. Ayan. Ano po ang kanyang natutunan? At ikaw rin, i-share mo rin ang iyong natutunan sa kanya. Pwedeng pakitanong na rin kung may faith group leader na siya at kung wala, mamaya po palista rin tayo sa baba. Yan. The next question is this one. What is the first point again? Stay grateful. So, magpe-pray po kayong dalawa ng pasasalamat lang. Tapos yung susunod ay, anong susunod? Set targets. Ang prayer natin, Holy Spirit, lagyan mo ulit ng panaginip ang aking puso. Panaginip para sa iyo, panaginip para sa pamilya ko, para sa ibang tao. Sige po, you can now pray with your partner
starting with thanksgiving. Thank you, Jesus. Holy Spirit, we pray for your touch and your love. Salamat po ng marami. Hallelujah. Worship your name. Father God, give us targets. Give us dreams, Holy Spirit. I'm inviting you to worship with us after your prayer with your partners. Bless you, Lord. We bless you, Lord Jesus. If you want God's presence today, it starts with the right worship. We desire your presence, dear God. Lift up your hands and invite the Holy Spirit. Receive now. Receive your miracle. Receive the strength and the joy of the Lord. For the last time, faithful. Raise up more joy in this place. Father God, we want to receive this kind of power from the Holy Spirit. The power to be faithful. The power to always show up for our families, for others. And the power, Lord, to always be grateful and focus on the goals that you have for us. Binibigay namin sa iyo lahat ng mga harang, lahat ng pagkakamali, lahat ng hindi magagandang violations, disobedience namin. At hinihiling ang magandang pasimula magmula sa araw na ito. As I lay hands on everyone, I pray for the anointing of the Holy Spirit. Puno ang puso namin ng pasasalamat na hindi kami mintis mangyayari ang inyong mga pangako. Because to the faithful, you will always show yourself to be faithful. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoong Jesus. Pwede po bang pakiyakap yung katabi nyo para sa akin at sabihin nyo po sa kanyang, show up. Yes, we can now be seated in God's love. Thank you po. Check. Okay po. Pakitaas nga po ang mga kamay ng mga ama ng tahanan. Ayan. So, para po sa lahat ng ama, tatay,
So, inaanyayahan ko po kayo, paglabas nyo po ng pinto, pwede po kayo mag-claim ng token from Faithful Jesus Church. Kahit sino po, kahit bagong dalo, kahit worker, kahit nung unang panahon pa. Joke lang. So, pwede po kayo mag-claim ng ating token. So, ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pagbibigay. Habang nagbibigay ng mga envelopes po, ang mga ushers nating magaganda at gwapo, huwag po kayo mahihiyang humingi. Ayan. Bibigyan ko kayo ng time para mag-prepare. Samahan niyo po ako sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Okay po? Each of you should give as you have decided in your heart to give. So yung desisyon natin pagbibigay ngayon, hindi ngayon lang po yan. Dapat noon pa, no po? Bago pa kayo dumating dito. Sino yung prepared na? Bago pala dumating dito. Wow! So, didesisyonan nyo na po yan bago pa kayo dumating dito. As you receive, kahit ano po yung na-receive nyo at that moment, didesisyonan nyo na ito ang ibibigay ko kay Lord. Hindi po agad-agad ang pagdidesisyon po. And sabi dito, you should not be sad when you give. Pakitignan nga yung katabi nyo kung sad. Kasi giving time na. Okay. Sad po ba yung katabi nyo or happy? Happy. Okay. And sabi dito, you should not give because you feel forced to give. Pinipilit po ba kayo? Hindi. Opo. And sabi dito, God loves the person who gives happily. Patingin nga po ng magandang ngiti at sabihin mo, God loves you sa katabi mo. Okay. Ito po ay sinulat ni Apostle Paul po para i-encourage yung mga believers na magbigay, para bigyan yung mga taong needed po at that time. So, kaysa sa kinuman sila ni Apostle Paul, ito dapat ibigay niyong presyo ha? Hindi. Ang sinabi ni Apostle Paul at that time, in-emphasize niya yung pagiging attitude pag nagbibigay tayo. Ano daw pong attitude pag nagbibigay? Dapat? Yes, very good. So, handa na po bang magbigay ang lahat? Sige, inaanyahan ko po kayong tumayo. Okay po? Yan ba ay sinamahan nyo na ng pananampalataya ninyo? Yes! Okay, tandaan po natin, ang pagbibigay ay hindi one time lang. This is a repeated obedience. Tuloy-tuloy, di ba? At ito po ay isa ding pagsamba ang ating pagbibigay. So, sige po, lay hands nyo po ang ating envelope. Let's pray. Lord, salamat, Panginoong Jesus, O God, for the blessing upon blessing that will flow. Lord, sa lahat ng magbibigay po ngayong araw na ito, in the mighty name of Jesus. We claim, Lord, the power of blessing in Jesus' name upon the lives of each one, O God. Everything, Lord God, will flow, the barns of each houses in the mighty name of Jesus. An overflowing that coming from you, Lord God. Lord, hindi namin papaniwalaan yung mga negative, Lord God, bagkos papaniwalaan namin ang mga pangako nyo na mag-overflow, Panginoon, yung blessing nyo po sa aming mga tahanan, hindi lang po in finances, but also physically, spiritually, in the mighty name of Jesus. Kalakip nito ang aming pagtitiwala, Panginoong Jesus, sa inyo, na kami ay inyong pagpapalain. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all po. Everyone, let's all stand up. Meron po bang first time maka-attend dito sa Cinema 3? Meron po ba kayong in-invite? Ayun, dun sa likod po. Ayan, welcome po. Welcome po to Faithful. Ayan. We wanna get in touch with you po. Dun po sa harap, meron pong welcome booth. We just wanna pray for you po. And lahat po ng all the time, taas po ang kamay at kaway-kaway. Thank you. Dahil all the time na tayo, pwede po humingi ng favor. Paglabas po natin, may mga flyers doon. Pag-pray nyo po yung flyer and give it to somebody
na mai-invite po natin next week. Huwag tayong pumunta dito na mag-isa. Mag-pray tayo na magamit tayo ng Diyos na ma-share ang gospel sa ibang tao. And show up din po sa ating mga faith groups. Let us all pray, lift up our two hands before the Lord, and let us close our eyes. Father, by the power of the Holy Spirit, we pray for everyone na tinanggap na namin ang iyong presensya, ang bagong dose ng inyong pag-ibig, at ang karunungan, at ang joy, at ang kalakasan. Send us to people, O Lord, higit sa lahat. Send us to our family members na maging mabuting mga miyembro ng tahanan. Salamat po sa anointing na binigay ninyo. Bless the work of our hands. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everyone will say, we're now dismissed for fellowship. Dito po lahat ang daan para ang mga bago po ay dyan po dadaan. Dito po tayong lahat. God bless us.